Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alam niyo, pwedeng makasuhan itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang ginagawa. Alam niyo yung Revised Penal Code na Article 18? Kasi ito, for the context, si VP Sara Duterte na mismo nagsalita na matagal niya na daw pong nalalaman ang issue sa mga maleta, suitcase, na meron daw pong daladalang pera. Hindi nga lang daw po ito napag-usapan dahil wala nga daw pong mga witness. Pero the way na alam niya, the way na meron siyang knowledge, may nakuha man siya sa wala, pero yung silence niya, mali iyon. At nakalagay po yun sa ating batas, sa Revised Penal Code Article 18. Diba? An accomplice is someone who without being a principal cooperates in the execution of an offense by previous or simultaneous act, knowing the criminal design of the principal. Ibig sabihin mga minamahal, simple lang. Kung alam mo yung krimen, kung may idea ka na merong nangyayaring anomalya, tapos wala kang ginawa, ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin yan, kasabwat ka. Hindi ka lang observer, hindi ka lang chismosa doon or mimosang marites, isa kang kalaro sa dumi. At ang pinakatanong natin ngayon, bakit ngayon ka lang nagsalita? Kung saan mayroong lumabas na surprise witness kuno, na mayroong eligibility kuno, pero yung nag-notarize ng kanyang affidavit, itinanggi na hindi naman daw yung totoo. Pero okay, sige. Dito tayo sa pinag-uusapan natin kasi nakakapiton eh. Diba? The way na sabi ni Sara Duterte, matagal na naming alam yan. Ito, parinig ko muna sa inyo ha. Yung mismong pag-amin ni VP Sara Duterte na matagal niya na daw pong nalalaman yan. So, ibig sabihin nung umpisa, aware na siya eh. Pero bakit hindi ka nagsalita? Ito. Nag-uusap. The Vice President hurled these allegations against Romualdez earlier today. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula... Wait. Diba? Klaro sa bibig. Alam niyo, buti na lang si Sara Duterte hindi marunong sumunod sa hindi niya ginagaya sa Lito Lapid. Less talk, less mistake. The more you talk, the more you create mistake. Tingnan niyo si Lito Lapid. Sobrang tahimik. Diba? O, tingnan nyo, walang issue. Pero itong si Sara Duterte, buti na lang, Marta. Magaling kang maging isprikitik at ikaw na din mismo ang nag-isplok tungkol sa mga anomalya kuno nila House Speaker. Ngayon ang tanong, meron ka bang sapat na ebidensya? Or baka nakikirides ka lang din? Diba mga minamahal? Baka nakikirides ka lang din para pabagsakin itong si House Speaker. Kasi kung matagal mo nang... Kasi parang ganito yung nangyayari. Pinagtatakpan ng bawat politician yung sarili nila. Ngayon, kapag merong hidwaan or away ang nangyayari, meron silang kanya-kanyang bala. Yan yung aking nakikita, mga minamahal. Okay, pagpatuloy natin. Palang noong pagpasok namin as... President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Okay. Si Vice President mismo ang nagsabi. Ganon daw yung modus nila. As if wala kang modus. Alam niyo, wala akong kinakampihan ha. Parang ang nangyayari, ang magnanakaw ay galit sa kapwa niya magnanakaw.
And bakit mo nililihis ang issue? Kasi ito lang yung punto ko mga minamahal. Mayroong admission si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, di ba, simula pa lang nung umpisa na nanalo si PBBM at itong si Sara, sobrang aware na siya. Bakit ngayon lang siya lumabas? Bakit ngayon lang din siya nagbigay ng second opinion? Di ba? Kung saan nagkaroon lang ng away-away ang bawat kampo, di ba? Nagkaroon ng tirahan, bakit ngayon lang yan lumabas? Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa din ba ang kanilang mga bulok na sistema? Tanong lang po. Di ba? Kasi hindi po itong mga minamahal simpleng pananahimik. Matatawag po natin itong leverage. Ito yung style ng mga politiko, mga minamahal, na itinatago muna nila yung baho ng isa't isa. Diba? Tapos ang ginagawa nila kapag merong ratratan na, syempre hindi pwedeng mailalim ang isa. Mayroon silang kanya-kanyang pinanghahawakang baho. Tapos ginagawa nilang bala. Diba? Gets ninyo? Tapos ilalabas lang ito kapag hindi na sila magkaibigan or kapag kailangan na nilang magkaroon ng siraan. Diba? Kapag kunyari, tinalon ni ganito si ganyan, gusto kong tumakbo sa ganitong posisyon, inaagaw mo. Di ba ganun mga minamahal? So, ganyan ba yung klase ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte? Kung ganyan lang din, you are not for the country. You are not for the people. Kundi para ka lang sa personal at sarili mong interest. Kung, friendly friends pa rin sila, siguro ni PBBM. Ito tanong lang. Siguro kung friendly friends pa rin sila ni President Bongbong Marcos, hindi niya kaya gagamitin tong bala para kay PBBM? Yung mga sekreto kono na ngayon lang nare-reveal? Hindi kaya yung gagamitin na bala ni VP Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos? Umagang ginagawa niya, hinahawakan niya sa leeg eh. Di ba yung mga politician, para meron lang siyang mailabas na baho? Ako to be honest, walang sapat na ebidensya kasi puro lang salita. Pero yung sa confidential funds mo, sa impeachment mo, doon, sakto. Mayroong ebidensya. Hiniring, nakakuha ng limpak na mga dokumento. Pero ito salita lang, maniniwala kayo. Ano ba yung credibility ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal? Diba? Ano ba yung credibility ni VP Sara Duterte? Diba wala? Kasi wala naman talaga. Sinungaling eh. Kailan pa ba yung nagpakatotoo? War on drugs nga ng kanyang ama, hindi nga nila natupad eh. Diba? Oh. Nakakaloka. Chismosa. Diba? Kahit pala sa mga politician, ang daming chismosa. Pero itong narinig ni VP Sara Duterte, hindi lang to ordinary yung chismis eh. Dapat noon pa lang, inaksyonan niya na. VP ka pa naman din ng bansang Pilipinas. Mabigat ang tungkulin at trabahong pinanghahawakan mo. Tapos ganyan yung ginagawa mo. Nananahimik ka sa pagnanakaw kung meron man kuno. Or baka it is part of the game show. Para sirain ninyo itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang masasabi ko, ganito kabulok ang sistema at ang kultura sa bansang Pilipinas. Yung tipong hindi nila inaaksyonan ang mali. Imbis na ibunyag, tinatago nila. Nag-iimbak lang sila ng mga baho, imbis na kasuhan. Kasi pagdating ng panahon na makitaan din sila ng butas, makitaan din sila ng bala, di ba mga minamahal? Ang gagawin nila, kanya-kanya na sila ng tira at wala na yung katapusang paninira. Kasi wala naman silang mga pinangawakang accountability. Kasi lahat sila mayroong hawak na bala laban sa isa't isa. Gets ninyo yung punto ko? Na kapag nagkabistuhan, diba, nagka-alaman na ng baho, kanya-kanya ng salbabida. Kanya-kanya ng hawak ng bola. Diba? Ang ingay-ingay mo, masabot ka rin naman pala. Pwede ka ba naman loka-loka? Kaya mali na mga kababayan na, a person who knows about the crime but keeps silent is not a victim. Matatawag natin itong accomplice. Kasi naging parte ka
ng isang krimen, sabihin man natin na ginawa mo or hindi, the way na alam mo, parte ka pa din. At mismong nanggaling na yan sa bibig mo. VP Sara Duterte. Maya ka naman sa balat mo, girl. Maya ka naman. Ang lakas mo din pumuna ng baho ng iba. Pero ang baho-baho mo din pala. Dapat marunong ka din sumunod sa mga traditional politician. The more you talk, the more you create mistake. Pero, it is fine na itong si Vice President Sara Duterte, mga minamahal, ay madaming sinasabi. Diba? It is fine, it is okay. Well, at least, nanggaling na mismo, coming from the horse's mouth, diba? Na baka mabisto din. At, dapat pa-imbestigahan din. Itong si VP Sara Duterte, who knows, diba? Malay natin. Meron din siyang suitcase. Meron din siyang kinalaman. It's not about House Speaker Martin Romualdez anymore. Mga minamahal, it's about public accountability. Kung meron mang kinalaman si House Speaker, dapat noon ka pa nagsalita. Bakit ngayon lang? At idinilin naman to ni House Speaker, mga minamahal. Panood natin sa inyo. Former House Speaker Martin Romualdez is firing back at Vice President Sara Duterte, denying he took money from illegal gambling or was involved in flood control corruption. The later representative also insists he is not linked to the Okada or Delaware cases, calling these a business dispute being used to discredit him. President Marcos's cousin shrugged off the claims, saying the Vice President herself is facing questions over public fund misuse. The Vice President hurled these allegations against Romualdez earlier today. Okay. Yun na yan. Diba, mga minamahal? Ang masasabi ko lang, look who's talking. Kayo-kayo lang din nagsisiraan. Alam naman namin yan. Hindi ko sinasabing malinis si House Speaker. Pero hindi ko sinasabing mas malinis ka. Kasi may alam ka eh. Ba't nanahimik ka? Napaka-unconstitutional mo naman, VP Sara Duterte. Nakakahiya ka. Alright. Please issue ang atake. Ganun ba? Gantiyan ang atake. Ganun ba? Tanong lang. Alright, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. At sa mga Team Replay, maraming salamat at ingat mga kababayan. Paalam po. Bye-bye.